Sobrang hirap guys ng mag-isa. Yung walang mag-aalaga sa'yo, wala kang magulang sa tabi mo. Nakaya naman guys yung sa tuwing nagkakasakit po ako. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Clara Matos. So, ayun guys, for today's video, ikukwento ko po kung paano po ako nakaabot dito sa Sorsogon. Sisimulan ko po doon sa Naga. So, di ba, kung alam niyo naman po, ay nakagraduate po muna ako noon ng K-12 bago po ako umalis ng Naga. So, una po, nag-graduate ako ng K-12 is may magpapaaral na po sa akin ng college. So pagka-graduate ko po noon, ay pumunta po ako ng Iriga. Tapos, may tindahan po ako. Bumalik po ako kasi hindi naman po kaya ni Papa na siya lang po ang mag-isang mag-asikaso sa tindahan. Alam niyo naman po na mahina si Papa, tsaka po, hindi po kasi pwede na ipagkatiwala ko noon kay Papa yung tindahan kasi alam niyo naman po, dating manginom po si Papa, pero ngayon nagbago-bago naman. Kaya, minabuti ko pong, actually, konti naman po nun yung tindahan ko noon. Konti na lang po yung laman. Kaya, pinagkatiwala ko na lang po sa auntie ko doon na nandun po sa katabing bahay namin. So, ngayon po, yung tindahan ko is hindi na po doon mismo sa bahay ko. Nalipat na po doon sa harap ng bahay ng auntie ko. So, hindi na po yon sa akin kasi siya na po naglalaman or naggagastos o may-ari po ng tindahan po. Kaya wala na po ako sa ngayon ng tindahan. Hindi ko po inalagaan or hindi ko po inasikaso. Mas pinili ko lang po talaga kasi yung career ko sana nung pagkatapos ko pong mag-graduate ng college, ng K-12. So, pagkatapos po noon, okay na yung tindahan, na ayos ko na. Pumunta na po ako ng Iriga. So, syempre si Papa naiwan doon. Naiwan po doon si Papa. Pero naisip ko po na hindi pwede na mag-isa doon si Papa sa bahay kasi wala pong mag-aasikaso, walang magluluto, basta walang magbabantay, walang mag-aasikaso doon kay Papa. Kaya, si Papa po, may kapatid dito sa Pilar, Sorsogon na nakatira. Kaya kinausap ko po yung auntie ko na kung pwede, dun po muna si Papa habang nag-aaral po ako noon sa Iriga. Tapos, nung nakarating na po ako, pumayag naman po yung auntie ko. Kaya nakapunta na po si Papa sa Pilar dito sa Sorsogon. Tapos, yung bahay, wala po dun tao. So, nakalak naman po dun. Nandun din po yung iba ko pang nagamit. Ayan. Tapos po, nung nasa Iriga na po ako, ayan, nakapagpahinga po ng maigi. Tapos, ayan. Kasi na po nun,
enrollment na. Naka-enroll na po ako nun. So, enrollment pa lang po nun, masama na po talaga yung pakiramdam ko. Palagi na po nung sumasakit yung ulo ko, tapos yung kung tatayo ako, nandidilim po yung paningin ko. Tapos, basta balik-balik yung sakit po ng ulo ko. Tapos, pati po yung lagnat ko nawawala, tapos pabalik nun. Tapos, hindi po ako nagagamot. Tapos, enrollment na nun, naka-enroll na po ako. Nakabili na din po ng bag, notebook, kasi may nag-sponsor naman po nun. So, okay na po sana lahat. Papasok na lang kasi meron na din pong uniform. In-enroll na po ako nun ng magpapaaral sa amin. So, nung May po. Nung May ata. Yun, nakalimutan ko na guys kasi medyo, matagal na po. Nagkasakit po ako noon. Basta malapit na po noon magpasukan, saka po ako nagkaroon ng sakit. Hindi na po ako noon nagagamot ng 2 kong pinsan, ng 3 kong pinsan. Umiinom na din po ako ng gamot sa ubo, sa lagnat, tapos sa ulo, ganyan. Pero hindi po talaga walang nangyayari. Balik-balik lang po yung sakit ng ulo ko. Tapos yung lagnat ko po. So pagkatapos po noon, nakapag-decide po yung pinsan ko kasi hindi niya naman po kaya na kung anong gagawin. Kung kahit ano din po kasing herbal yung ininom ko noon, hindi po talaga ako nun gumagaling. So, nakapag-decide po na yung auntie ko na ipunta na lang po ako dun sa Sorsogon para sila po yung gumamot sa akin. Tapos, nung nakapunta na po ako sa Sorsogon, hindi pa rin po talaga ako gumagaling. So, sobrang payat ko talaga po nun. Sobrang payat ko po nun. Tapos, nung nakapunta na po ako dyan sa Sorsogon, pinagamot po nila ako sa albularyo. Tapos, sa lahat. Tapos, pinainom na din po ako ng mga herbal. Tapos, pinigay po yung damit ko dun sa taga-albay po ata yun. Tapos, ayun, yung result daw. Actually, nasabi ko po ito sa vlog ko. Yung result, nabinat daw po ako. Ayun, nabinat. Kasi guys, pag galing po ako sa sakit, tapos medyo okay, trabaho na naman po ulit. Tapos siguro kaya po nagkasakit ako yun kasi nung nakapagpahinga-hinga din po ako sa Iriga, siguro yung hawak ko, bumagsak, nabigla. Kaya ayan, sabi na binat daw po ako, meron daw po akong UTI, ganyan. Tapos, ngayon na nagtrabaho na naman ako sa SM. Tapos, kwento ko din po, gumaling-galing na po ako ng medyo, umapply na po ako nun sa home credit. Nag-scroll po ako nag-search po ako sa Facebook ng mga hiring dito sa Sorsogon. So, yung una po, sa Silicon Valley sa Legazpi. Kaso, naisip ko na parang ang layo. Tsaka parang ang hirap kasi nasa Pilar po ako. Tas nasa Legazpi yung tatrabahuhan ko. Wala pa rin naman pong budget. Nung panahon na yun, wala pa rin naman po ako ng budget pag boarding house. Kaya,
may tumulong din po sa akin nagbigay ng pamasahe papunta dito sa Sorsogon, dito sa sentro. Pag-apply ko po sa home credit, may nag-text po na interview ko daw po. So, nung araw na yun, may sakit pa po ako noon. Tapos nung sabing nakapasa naman po ako sa interview, is nag-training po kami noon ng ilang days. 5 days ata? Or nakalimutan ko na guys, basta nag-training po kami noon, nag-exam para po makapasa. So, nakapasa naman po ako noon. So, iniisip ko po noon, kung makakapasa ako, saan ako matutulog? Balik-balik ako sa Pilar, sa auntie ko, tapos dito sa sentro. Saan ako kukuha ng budget ng pamasahe? So, may kakilala pong or may nag-suggest po sa akin na yung kasama ko po sa training na babae pero may asawa na po yun. Pinatira niya po muna ako doon sa bahay po nila. So, thank you so much po kay Ate Joanna sa Santos. So, ayun guys, naka-ano na nga po ako dati. Nag-ano na po ako, nagtatrabaho noon. Tapos, ayun, ngayon, nagkasakit na naman. Nasabi sa pag-check up is meron daw pong ulcer, ganyan. Sobrang hirap guys ng mag-isa. Yung walang mag-aalaga sa'yo, wala kang magulang sa tabi mo. Yun, mahirap. Pero, nakaya naman yun guys. So, nakaya naman guys yung sa tuwing nagkakasakit po ako. Nagtatrabaho pa rin. Naka-assign ako sa City Mall. Tapos, nung nag-open na po yung SM Sorsogon, nalipat po ako ng SM noon. Tapos, ayun. Nalipat na po ako sa SM. Kumuha na din po ako ng sarili kong boarding house. Kasi nakakahiya naman po doon sa tumulong sa akin na nag-suggest na tumira po ako sa kanila. Pero reminds ko lang po guys, kahit po doon po ako nakatira, nagbabayad po ako kasi nahihiya po ako. Tapos nung nakalipat na po ako ng boarding house ko, na malapit po sa SM Sorsogon, naging okay naman po. Kaso, nagka-problema lang po kasi hindi na din po ako nun nakaka-vlog, diba? Alam nyo. Kasi yung cellphone ko po nun, yung dati pa, yung
19 pa na Vivo na binili po ni Kuya Nomer noon. Ngayong 2023 lang po ako ng cellphone. Bili ng sarili. Pero installment po siya. So, ito po kasing Vivo, maganda po kasi siya. Sa tingin ko, maganda po siyang pang-vlog. Kaya ito po yung kinuha ko. So, installment po, credit card sa katrabaho ko. Ang monthly niya po is 3,000. So, 6 months ko po siyang kinuha. So, napaghahati-hati ko po yung sahod ko sa incentives at yung daily sahod ko. Hinahati ko po sa pang bayad ng boarding house, pang budget, pang kain. So, sa boarding house kasi guys, hindi pa po doon kasali yung tubig at saka kuryente. Tapos yung sa pagkain ko at yung sa cellphone, tsaka nakakapagpadala din po ako kay Papa minsan. Minsan hindi po ako nakakapagpadala kasi kulang po yung sahod ko. Naiubos ko po sa boarding house. Tapos sa cellphone ko pong hinuhulugan. Tapos pero kapag may pera naman po kahit konti, na papadala ko na lang po lahat kay Papa. Nakataon nga po guys na sumahod ako, 25 pesos lang yung natira sa akin. So, ayan, hindi po ako makain. Nagtatrabaho, pumapasok po ako sa trabaho ng walang kain. Tapos, walang lunch, walang dinner, uuwi ng boarding house na matutulog na lang talaga. Kasi wala po talaga kahit magkano nun. Tapos, hindi po ako na nakakatulog ng gabi. Naabutan po ako ng umaga, mga 3 a.m., 4 p.m., 4 a.m., 5 a.m., ganyan. Ang pasok ko po nun 11 a.m. So, ayan, 6 a.m., hindi pa rin po ako tulog. So, pag nakikinig po ako ng music na nakakatulog din naman po ako. Kaso matagal po. Kahit hindi na po ako niyan mag-cellphone, hindi po talaga ako makatulog. Tapos nagigising naman po ako. Minsan late po ako sa trabaho, ganyan. Tapos minsan din nakakatulog ako sa trabaho. Tapos minsan may nagagalit nga po na katrabaho ko na palagi lang daw ako tulog. Pero hindi po nila nakikita yung good side ko sa trabaho. Nakikita lang po nila yung mali ko na gagawa. Kasi parang pagkakataon na makita lang nila akong nakaganto sa mesa, nagpapahinga lang po ng konti. Nakatayo naman po ako minsan. Okay naman. Tapos minsan nag-absent din po ako kasi may sakit po ako. Masakit po yung tiyan ko, yung ulo ko. Tapos nagpa-check up na po ako, sabi po ng doktor dito, ulcer daw po. So, ayun, naisip ko na lang na magpahinga na lang po. Kesa anuhin ko yung katawan ko. Abusuhin ko. Kaya, ang naano ko lang po sa inyo na ingatan niyo po yung sarili niyo, yung kalusugan niyo. Tapos, dapat masanay kayo na walang nandyan sa tabi mo, walang nag-aalaga, walang nag-aasikaso sa pagkain, sa gamot mo. Lalo na kapag nagtrabaho ka na, hindi mo nakasama yung magulang mo. So actually guys, ako, sanay na din naman po ako.
Kaso, sa tuwing naiisip ko lang din po, or parang naaawa po ako sa sarili ko noon na bakit ako mag-isa, ganyan, ba't walang nag-aalaga. Pero sanay na din naman po ako nun. Okay na po yun, na masanay kang mag-isa, na mag ayos lang ng sarili mo. So, ayan. Tapos, ikwento ko din po pala kung bakit po ako na nahinto kasi, ayun, nga po, nabisi po sa trabaho, tsaka yung cellphone ko din po nun, nagsabay pa kasi full storage na, kahit lagyan ko po ng memory yung cellphone na yun, wala po talagang nangyayari, hindi po nagdadagdag ng storage. Kaya naisip ko din po talaga na mas mabuti na mag-installment na lang po ako ng cellphone para po makabalag po ako. So, ngayon, thankful naman po ako kasi tapos na po itong cellphone ko, na bayaran ko na po yung last hulog ko po sa cellphone ko. So, ngayon, ang problema ko na lang po dito sa boarding house ko, budget pagkain, tapos kay Papa, plus mabayad ng mga utang. Kasi may mga utang po ako na hindi ko nababayaran nung nagtatrabaho po ako, na hindi ko na talaga po matiis yung gutom noon. Kaya naisip ko na rin na mangutang. Kasi kung hindi po ako maghanap ng paraan or diskarte, mamamatay po talaga. Kaya kailangan may diskarte ka din po talaga sa buhay. Kahit na nahihiya ka na, i-push mo pa rin na huwag mahiya. Kahit na iniisip mo na nakakahiya na, parang namumulubi ka, na binibigyan-bigyan ka na lang. Pero inisip ko na lang po noon na palang araw, hindi na po ako magiging ganito. Babawi po ako sa lahat ng mga tumulong sa akin. At hindi lang po ito ngayon. Sa mga susunod, na hindi lang po ito, na inisip ko din po na ngayon lang ito. Sa susunod, nagiging okay rin. So, ayun, payo ko lang po sa inyo lahat na alagaan niyo po yung sarili niyo. So, nakaabot na kahit saan yung kwento ko. Pati po pala yung sa pag-college ko, hindi na po ako nun pinag-aral muna ng auntie ko, kasi nga po, pinagpamahinga muna po ako ng auntie ko, kasi sobrang payat ko po nun, halos lubog na lubog ko na siya, guys, ganyan na ako, tapos ganito na ako nun. Sobrang payat po talaga, pero ngayon nga po, medyo okay po ako, kahit na nagkasakit ako, na pumayat lang po ako ng konti. So, ayun guys, hindi po ako nakapag-college nun. So, ngayon, mag-focus muna po ako sa pagbablog ko, at sana, supportahan niyo po ako. Huwag niyo pong i-skip ads, ang mga ads sa vlog ko, at sana din po, maging okay na balang araw yung buhay namin ni Papa. So, nagkasira-sira lang po talaga simula nung nagkasakit po ako. Medyo okay naman po nun nung natulungan po kami ni Mami Virgeline. Naging okay po yung buhay namin. Kasi nung nagkasakit lang po talaga ako, walang nag-aasikaso. Bigla na lang pong nasira. Lahat. Pati po yung plano ko sa buhay ko. Nasira lahat. So, pinag-pray ko po na sana ngayon lang to. Sana balang araw maging okay na. Nakatulong na din po ako sa kapwa na nangangailangan. At mapagamot ko na rin po si Papa. Mapa-check-upan, mapa-massage. Gusto ko din po kasi si Papa na ilibang-libang din. Makapakain sa restaurant. Gaya din ng mga Jollibee, mga inasal, ganyan. Tapos makapaglakad-lakad din sa iba. Pero sa ngayon kasi guys, hindi ko kaya. Wala pa po kasing sahod. Wala pang budget. So ngayon, wala pa rin po akong sahod sa YouTube. Nag-iisip kung kada sikat ng araw, nag-iisip kung saan na naman kukuha ng pambiling pagkain. Ganyan. So, pray lang talaga na sana patapos na ang paghihirap natin. So, sa mga naghihirap po dyan, sa mga may problema, kaya niyo po yan. Basta manalangin lang kayo. Samahan niyo lang ng panalangin. Nandiyan naman po palagi si God sa atin. Hindi po tayo pinapabayaan. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan niyo po yung kwento ko. At sana sa mga may nagtatanong na
naliwanagan na din po. So maraming salamat po sa inyong lahat. So thank you so much po. Bye-bye guys. Thank you. So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe and notification bell para po palagi kang update sa aking YouTube channel. Thank you. Thank you so much po.